po kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, natagpuan ng ilang kawal ni David si Absalom. Nakita nila itong nakasakay sa mola at pagdaraan sa ilalim ng isang malaking puno ng insina. Nasabit ang ulo nito sa mga sanga. Siya ay napabitin at naiwan ng mola. Isa sa mga nakakita nito ang nagsabi kay Joab, "Nakita ko si Absalom na nakabitin sa puno ng insina." Pumili si Joab ng 3 sibat at isa-isang itinusok sa dibdib ni Absalom na nooy buhay pang nakabitin sa puno. Nakaupo noon si David sa pagitan ng pintuang panlabas at pintuang panloob ng lungsod. Umakyat naman sa bantayan ng moog ang isang taliba. Pagtanaw niya'y may nakita siyang isang lalaking tumatakbong palapit. Tinawag niya ang pansin ng hari tungkol sa kanyang nakita. Wika ng hari, "Kung nag-iisa, pihong may dalang mabuting balita." Sinabi sa kanya ng hari, "Diyan ka muna tumayo sa isang tabi." At gayon nga ang ginawa ni Ahimaas. Dumating naman ang kusita at ganito ang sabi, "Mabuting balita inyong kamahalan. Ngayong araw na ito'y iniligtas kayo ng Panginoon sa lahat ng maghihimagsik laban sa inyo." "Kamusta si Absalom?" tanong ng hari. Sana'y sapitin ng lahat ng kaaway ng hari at lahat ng naghahangad na manakit sa inyo ang sinapit ni Absalom. Sa balitang ito'y naghinagpis ang hari. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng pintuan ng lungsod at nanangis ng gayon na lamang. Wika niya, "Absalom, Absalom, anak ko, bakit kaya hindi pa ako sa halip na ikaw ang namatay?" May nagbalita kay Joab na ang hari nananangis at nagluluksa sa pagkamatay ni Absalom, kaya't nauwi sa pagluluksa ang tagumpay ng hukbo. Nabalitaan ng mga tao na labis na dinamdam ng hari ang nangyari sa kanyang anak, kaya't lihim silang pumasok sa lungsod para silang mga kawal na nahihiyang pakita sa madla dahil sa pagkatalo sa labanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong makonsolidate na ni David ang kanyang sandataang lakas, hinarap na ng hukbo ni David ang hukbo ni Absalom. Gusto sana ni David na sumali sa digmaan, pero pinagbawalan siya ng kanyang mga leaders. Pero bago umalis ang mga kawal, nagbigay siya ng instruction sa lahat na hindi saktan ang anak niyang si Absalom. Kahit na nagrebelde sa kanya, anak pa rin siya ni David at walang ama na gustong saktan ang kanyang anak. Si Absalom ay isang magiting na lalaki. Mayabong ang kanyang buhok. Tanda ito ng pagkalalaki niya. Sa labanan, napadaan si Absalom sa isang malaking puno at ang buhok niya ay nasabit sa mga sanga. Tumuloy ang toro na kanyang sinasaktan at naiwan si Absalom na nakabitin. Nang sinabi ito kay Joab, ang general ni David, nilapitan niya ito at tinusok ng 3 sibat. Pinagtulong-tulungan din si Absalom at ng iba pang mga tauhan ni Joab. Pinatay ni Joab at itinapon ang kanyang bangkay sa isang malaking hukay sa gubat.
Natalo ng hukbo ni David ang hukbo ni Absalom. Nang mabalitaan ni David na namatay si Absalom, lubha siyang nagtangis. Lungkot na lungkot siya kahit na nanalo ang kanyang hukbo. Malakas ang kanyang hiyaw para kay Absalom. Kaya noong dumating ang mga kawal ni David, tahimik sila para mga natalunan kasi napatay ang anak. Kaya noong dumating ang mga kawal ni David, tahimik sila para mga natalong mga tao kahit namatay kasi namatay ang anak ng hari. Kahit na tinangka ni Absalom na kunin ang trono ng paghahari ng kanyang ama, ang tingin pa rin ni David sa kanya isang anak, hindi isang mang-aagaw ng kaharian. Hindi mawala kay David ang kanyang pagiging ama. Itong katangian ni David. Mahalaga sa kanya ang pamilya. Kailangan natin ang ganitong pananaw na nanghihina na ang kaugnayan na natatali sa ating mga pamilya. May iba na sinisira ang relationships bilang pamilya dahil sa pera, dahil sa kapangyarihan, dahil sa posisyon. Sa panahon ng eleksyon, nakikita natin ang ilang pamilya ay nagkakabuwag-buwag dahil sa eleksyon. Pinag-aawayan ang mga posisyon, ang mga kandidato. Kahit na si David ay makapangyarihang hari at kahit na nga marami siyang mga anak, bilang hari mayroon siyang maraming asawa, hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya niya. Kaya nalungkot siya sa pagpatay sa kanyang anak na si Absalom. Buhayin mo sa aming loob, O Diyos, ang pag-ibig sa bawat miyembro ng aming pamilya, kahit ng black sheep. Ang bawat isa ay mahalaga at ang pamilya ang kumukup-kup sa lahat. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.